Isa o dalawa pang reklamong kaugnay sa flood control issue ang posibleng isampa bago matapos ang taong 2025 ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sundan sa report. May isa o dalawa pa na reklamo ang isasampa sa korte kaugnay ng mga questionableng flood control projects bago matapos ang taon, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ang nabanggit sa kanya ng Ombudsman habang binibigyang diin ang mga naging aksyon ng DPWH nitong mga nakaraan na 4 na buwan. Ayon kay Dizon, may 87 ng kinasuhan o inirekomendang makasuhan kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Kabilang sa listang inilabas ni Secretary Dizon na recommended for charges si dating House Speaker Martin Romualdez. Dati nang sinasabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionabling flood control project. May 23 na rin na may kaso sa Sandigan Bayan at sa Enero, nakatakdang ilabas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang listahan ng mga individual na pananagutin sa mga maanomalyang flood control project sa Cebu na itinuturong naging dahilan ng mga pagbaha at trahedya kamakailan sa Cebu. Ipinagtanggol naman ni Dizon ang ginagawa ng gobyerno laban sa mga pagtuligsa na maliliit na isda lamang ang kanilang napapanagot. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa ombudsman magpa-file sa korte. Ang mga na-file sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakagam ko, tama ba? Tama? Tapos mga regional director, etc. Pero yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87. Including former Speaker Martin Romualdez, senators, congressmen, Secretary Bunoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Inanunsyo rin na sa susunod na taon magkakaroon ng malawakang pagre-recruit ng mga bagong graduate mula sa mga kursong engineering at accountancy mula sa iba't ibang universidad sa bansa. Ito ay para punan ang nasa 2,000 bakanteng mga posisyon sa ahensya bukod sa mga nabakante dahil sa mga nasibak sa serbisyo. Nagpasalamat din si Secretary Dizon sa Bicameral Committee sa pag-aproba sa 529.6 billion pesos na budget nila na halos 40% mas mababa sa original na panukalang budget ng ahensya. Pagsisiguro ng DPWH ay ia-upload nila ang mga proyekto na nasa budget sa Transparency Portal para masiguro na magagastos ang pera ng bayan ng tama. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.